Madayo Davao! Sus, walang pumalakpak. Ay, are. Walang pumalakpak, nakakahiya. Grabe na yung energy niya, pero ang inapahiya pa rin. Oh, ulitin natin. Oh. Madayo Davao! Isa lang yung pumalakpak. Hoy, hindi ka pala welcome sa Davao. Diba? Hindi ka pala welcome. Naiiya daw sila sa... Ikinakahiya ka daw nila. Diba? Kasi traitor ka daw. Walang pumansin. Putik na yan. Kung ako niyan, uwi na ako. Tayong buntag Davao! Oh, walang sumigaw. Ganyan pa yan, ha? Oh, anong sasabihin mo? Gusto ko mas malakas. Oh, gusto ko mas malakas para magandang kuha sa camera. Oh. Diba? Oh, si ano yan? Si Mayor, Vice Mayor Respecio. O, attorney. No? Oh, nilangaw sa Davao City. Nilangaw. Gusto daw niya mas malakas. Bakit? Anyari? Wala bang ano sa'yo? Wala bang, may pake? Mayong buntag Davao! Wala pa rin, walang energy. Ayusin nyo daw muna yung basura sa Davao. Ang agang mampanya ng mga taong ito, no? Dapat tinunan nyo yung basura sa Davao City. Hoy! Basura muna, ayusin! Bago mampanya, layo pa ho! Ginagawa nyo. 2026 pa lang tayo ngayon. Nangangampanya na. Atat! Iba to. Yeah, buddy! Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi naman po maganda yung araw ng mga DDS. Amoy basura daw yung Davao eh. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Sino po yung... Ito. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Natural, nangangampanya. Bakit magtataka? Eto Sino po yung taga Isabela dito, press 1? Kasi pinaparating nitong taong ito na lahat daw po ng nasa Isabela, DDS! Basahin niyo itong mga DDS na kapin. Tatay ng mga unggoy. Press 1 nga, sinong taga Isabela dito? DDS daw po. Mukhang malabo. Ikaw lang yata yung DDS na nandyan. Alam nyo, wag yung lalahatin na lahat ng Isabela, DDS or Duterte. Kasi dapat sana kung Duterte pala lahat ng Isabela, dapat yung lahat ng nasa Isabela, pumirma na sana dun sa anong tawag doon? Yung pinapapirmahan niyo para makalaya si Digong. Ilan lang pumirma? 300k lang? So, huwag niyong lalatin. Ilan ba yung tao dyan sa Isabela? I think, million ba? Abot ba ng million? So, doon pa lang nga lang sa Isabela, wala na kayong nakuhang supporter dyan eh. Sasabihin nyo na, kayo? Sulit dyan, mga bobo. Tuloy natin. Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga Isabela, mga taga Luzon, ay solid Duterte! Ayan, narinig nyo Taga Isabela, mga Ilocano ay solid Duterte daw. Shout out sa mga Ilocano dyan. Solid Duterte daw po kayo. Dinamay pa kayo. Solid Duterte kayo. Isabela. Tapos yung nakuha yung pirma. 300,000 plus lang. Ano nangyayari?
Ako, taga Isabela sa Alicia, PBBM po ako, walang DDS po. Ay, di ibig sabihin, sinungaling yung mayor, vice nyo dyan. Oh, yung vice ninyo dyan, walang kwenta. Bakit? Eh, nagsinungaling sa taong bayan eh. Oh. Pangit yung ganyan, magsisinungaling ka sa taong bayan. Jakita natin to. May mga walang jacket eh. Ayan, nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe. Oh, libre po yan, walang bayad. Oh, mag-like, share, subscribe na po kayo dyan. O, tuloy po natin to mga pre. Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Ayan ah. Pati si Sara Duterte, kaharap niya mismo, inuuto niya. Oh. Inuuto niya. Tapos si Sara Duterte, dahil uto-uto din, naniwala naman. Naniwala naman po si Sara na suli daw sila dyan. Ay, nako. Mukhang tanga daw. Wait lang. Mukhang tanga dahil walang pumalakpak sa kanya. Totoo po yan. Totoo po yan. Parang may tuyo ba? Sabi niya, no? Sabi ni Lino Baisa. Oh. Hindi po ako nang bobola. Sus! Eh kung hindi ka nang bobola, itong taga Isabela na nanonood sa akin ngayon, bakit dinideny nila yung sinasabi mo? Fake news ka. Grabe. Oh. Grabe, Vice Mayor ka pa naman. Vice Mayor ka tapos sinungaling ka, fake news ka. Ano mga nagko-comment sa akin dyan? Iba dyan, mga Ilocano, taga Isabela, oh. Hindi naman daw totoo. Are. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, aminado, maraming nagmamahal talaga. Aminado. Oh. ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Aminado na po. Aminado ang puta. Oh. Aminado. Oh. Marami talagang nagmamahal sa Pangulo. Diba? Klarong-klaro na. Lumalabas na sa bunganga mo. Dahil sa totoo lang po, Ang nagmamahal kay Sara Duterte, yun yung mga gustong magnakaw pa lang. Oh. Yung mga gustong magnakaw, yun yung nagmamahal kay Sara. Legit yan. Oh. Naniniwala po ako dyan. Oh, tuloy natin. nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Alam naman natin na si Marcos Sr. noon pinasama lang talaga ng kalaban. Alam na natin yan. Kita niyo yung may libro kami noon, elementary kami, may libro. Ginawang hero yung doon, Dilawan. Which is hindi naman pala totoo. 'Di ba? Pinasama si Marcos doon. Ganun po yung takbo ng politika. Nagkataon lang talaga na napasama si Marcos Sr. doon. O ngayon, nalaman natin yung totoo. Na hindi naman talaga masama yung mga Marcos. 'Di ba? Si PBBM nga, tingnan nyo. Kung ano yung ginagawa ng tatay niya noon, sinusunod po ni PBBM. Sinusunod po. Mahal na mahal po ng mga Marcos ang mga Pilipino. 'Di ba? So, pinasama lang po sila. Katulad Digong, nag-utos na sirain si Leni Robredo.
Diba? Siran-sira si Leni Robredo nun. Dami niyang haters. Nilalait pa siya, nalutang daw. Oh. Eh ngayon, nalaman natin yung totoo. Baka na, mga Duterte, si Digong pala yung may, nun, utos. Nasirain si Leni. Ganun po yun. Yun po yung explanation dyan. Kaya yung mga libro noon na mga hero dilawan, wala na po, face out na po yun, pinalitan na. Yung sa elementary pa ako noon, yung mga libro noon, di ba? Yung masama, Marcos, ang bida, dilawan. Face out na po yun. Pero anyway, wala na yun ngayon kasi nagkasundo-sundo na naman. Napapag-usapan lang po yung yung nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na iredim mo ang pangalan ng iyong pamilya. Wala man sumigaw. Yan ang narinig ko, isa, dalawa, tatlo lang yata yung may energy. Ang ating lahi, nag-double down. Ang ina, hindi ka kalahi ni PBBM mo eh. Ang layo naman ang pagmumukha mo sa mukha ng mga Marcos. Sus, Mariusip naman. Palakihan tayo ng butas. Wala naman dilawan na libro dati. Ito na naman kung makagawaan ng story wagas. Ipin natin to. Sabi ni Checkmate, bobo kasi to si Checkmate, no? Bobo. Sino ba yung nagsabi na may dilawan na libro? Sino? Sino nagsabi? Adyakan kita sa mukha eh, bobo ka kasi. Nasakta na naman ang kumag, pukin ang ina mo ka. Tarantado. Ang sinasabi ko, may libro, at sa libro na yon, yung bida doon is yung mga dilawan. Ang masama, Marcos. Nagigets mo yon? Pangina, batukan kita sa bungo eh, para maalog naman yung utak mo eh. Tanga-tanga talaga to, no? Nalapit ka lang sa akin ngayon, tatamaan ka talaga eh, no? At least magiging tulong ko yun sa'yo para hindi ka na magmukhang tanga. Nanonood ka na nga lang, hindi mo pa maintindihan. Tarantado, ulul ka. Sabi ni support ka daw ballpoint man, solid PBBM kami. Tangin na may ano po dito, no? May bakla. May bakla na na tsumutsupa, tig 150 daw. Ang pangit-pangit mo, pukin ang ina mo ka. Gusto mo lang makita yung titi ko eh. Ang ina, ang pangit-pangit mo. Hoy! Ayusin mo muna yung mukha mo. Kahit PBBM ka, pukin ang ina mo ka, pangit ka pa rin. Pin natin. Tangin ang pangit-pangit nito. Uy, ayusin mo muna yung pagmumukha mo, hayop ka. Ang ka pa sa pagnanakaw! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa'yo bilang presidente. Tangin at chinik ko yung mukha mo, mukha kang engkanto eh, no? Pangit mo. Ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan. Wala kang utang na loob. So, ang Pangulo wala daw utang na loob. Ang Pangulo kasi, hindi naman nag-utos yung Pangulo. Noy, hulihin nyo yan si Digong ha. Hulihin nyo yan si Digong. Wala namang ganyan. Ito, ipipin natin to. Mga DDS, basahin nyo to. Ayan, nakapin. Hindi naman sinabi ng Pangulo na, uy, ulihin nyo yan ha, wala. May resibo ba kayo na sinabi yan ng Pangulo? Wala. Yung Pangulo tumulong lang sa ICC. Kasi, narespeto lang ng Pangulo yung warrant of arrest na dala ng ICC. Okay? Hindi naman bastos yung Pangulo. No, bawal kayo dito, bawal. Syempre, ang tagal nang nakasampa yung kaso na yan dun sa ICC. So, nagbigay galang ang Pangulo. Okay? Kasi si Digong din naman may gusto na atat na atat.
Ang sabi niyan, tagal naman ng ICC. Nasa na yung ICC, di ba? Si Digong naman may sabi niyan. Oh. Eh bakit ngayon magagalit kayo sa Pangulo? Si Digong may gusto eh. Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo ba ang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? Yes! Payag kami! Yes! Pero, pag abo, payag kami. Iuwi natin yung abo. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Yung abo. Walang sumabay ng mga Duterte. Walang sumigaw. Walang sumigaw. BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba? O yan ha, tanga daw po ang ating Pangulo. Tanga. Take note ha. Si PBBM ay tinawag na tanga ng hayop na to. Na kapag president na si Bibi Sara, ay ipakulong ka rin namin! At ang iyong... So yun, maliwanag na po. Okay? Maliwanag na po mga pre, na pag nag-president daw si Sara Duterte, ipapakulong si PBBM. So maliwanag na gagante. Confirmed! Tatakbo lang para maghigante. Ay, salamat po sa pakulay ha, ni si Tas. Salamat po sa pakulay, salamat po sa blessings. Ayan. So, confirm, di ba? Huli! Huli! Bistado! Tuloy! Pamilya! Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Walang sumigaw, walang sumuporta sa'yo, boy. Wala. Oh. Respesyo, basura ka lang daw kasi. Pero suportado kita. Suportado kita. Pauwiin natin si Digong ng abo. Bring him home! Bring him bone! Bring him bone! Bring him bone. Payag kami dyan. Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Hindi, mali. Pinapa-impeach si Sara Duterte kasi may confidential funds issue, may panunuhol, may pagbabanta, meron pang maduduming pera na galing sa drug lords na di umano ginamit niya sa panahon nung nangangampanya siya. Yun yung dahilan kaya ipapa-impeach ka. At sagutin mo yan pero hindi niya sinagot. Anong ibig sabihin nun? Guilty ka. Diba? Kung hindi ka takot, sagutin mo. Bakit natatakot ka? Ayun yung tanong. Layo mo eh. Ako na lang kaya mag-attorney dito. Attorney ka pero pulpul ka. Papayag ba kayo doon? Ayun. Ganun din sila dati. Papayag ba kayo na huliin si Tatay Digong? Tatay Dutay daw nila eh. Payag ba kayo? Sabi nila, hindi. Ano yung hinuli? May nagawa ba kayo? Yung hindi nyo, may nagawa ba? Wala. Gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Ano po sa lahat ng Eto anong sigaw? Pakinggan nyo wala talagang sumabay sa kanya eh. Kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas!
Una po, O walang energy, wala. Wala. Walang kwenta. Kayo mga pre, anong inyong reaction dito? Ano yung inyong opinion dito sa video ito? Ayan, comment down below mga pre para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaction, kanya-kanyang komento dito sa video ito. At talagang wala na, nilalangaw na po sila. At para mabasa din po natin yung inyong mga comments dyan. Diba? Para mabasa po natin. Sabi dito, wala talaga tong mga burluloy na to. Wag ka mag-attorney, di mo pa kaya oy. May gatas ka pa sa labi. Tingnan mo naman. Ikumpara mo naman sa akin ng attorney na to. Ito bobo. Ito, tangina. Tingnan mo naman, kumpara mo. Hindi ko ka-label si attorney. Ito bobo to eh. Diba? Nasa ilong yata yung utak nito. Nasa ilong yung utak. Huwag ka mag-alala, hindi ko talaga ka-level yan. Wala yung utak ko nandito talaga eh, protektado ng bungo ko eh. Wala po sa ilong. Ito, pin natin to, no? Sabi niya, pre, papansin ka lang dahil napakulong ka ni Tatay Digong ng 2 taon. Kilala ko pag bumuka mo. Adik ka, di ba? Napakulong ba ako ng 2 taon? Yan po yung resulta ng taong may tama sa utak. Ng taong gumagamit. Bakit? Nag-i-imagine po eh. Katulad nito, may papakita ako sa inyo. Nag-i-imagine eh. Yan yung problema sa mga taong bangag talaga na mahilig mag-imagine. Ako daw po kasi napakulong ng 2 taon pero ito yung kalahi mo. Ito kapatid mo to Ito kapatid mo to. Papakita ko lang sa iyo yung kapatid mo. Pagmasdan mo yung kapatid mo dito. Saan ba yun? Pagmasdan mo yung kapatid mo dito Gusto kong makita mo yung kapatid mo. Ito yung kapatid mo to Samuel Regner. Pagmasdan mo yung kapatid mo. Kasi itong magpamilya pong ito ay adik po. Itong si Samuel Regner, ito po yung kapatid niya. Ito, pagmasdan nyo to. Yung adik mong kapatid. Happy birthday to Duterte. Lakasan natin kasi parang hindi nyo naririnig eh. May volume pa ba nito? Wait lang. Volume. Yan. Malakas naman. Wait lang. Nakuha siya po. Ito. Happy birthday to Duterte. Wala lang ito ang nakuha siya po. Mahuling bongbong. Tingnan niyo yung pagbumuka. Sabi niya dito, wala na daw po siyang nakuhang pulburon kasi hinuli na daw po ni PBBM. So, naintindihan na po natin ngayon, mga pre, na kaya gustong-gusto nilang makabalik ang mga Duterte para pumaldo na naman sila sa pulburon, para marami na naman sila magamit. Kasi ngayon, galit na galit po ang mga bangag na to kay PBBM. Bakit? Isinunog po ni PBBM yung pulburon eh. Ano ba? Si Samuel Regner, ganun din. Ganun din. Sinunog. Galit na galit tong taong ito kasi si PBBM mismo, sinunog yung yung pulburon. 'Di ba? Kaya nang gigigil po sila, wala silang may hit-hit ngayon eh. Wala silang may hit-hit ngayon. Paano nga naman? Kung wala ka nang may hit-hit, magiging tigang ka. Diba? Magiging tigang ka. Uy, nakita ko na yung Facebook mo, yari ka sa akin mamaya. Yari ka sa akin mamaya, Samuel. Papaviralin kita sa Facebook, mamayang hinayo pa ka. Pukin ang ina mo ka, mamaya ka lang. Nakita ko na po yung Facebook niya eh. Abangan nyo po mamaya sa Facebook. Viral to mamaya. Ulitin natin.
Ano sabi dito? Happy birthday Duterte. Wala lang tuwang nakuha siya po. Muling bongbong. Wala na daw siyang makuhang pulburon kasi hinuli na ni PBBM. Paano na yan? Paldo pala eh. Paldo pala noon. Ngayon wala na. Hinuli na eh. Kaya salamat po, no, sa mga sumusuporta po kay PBBM. No? Ang hindi lang po susuporta dyan yung mga gumagamit. Katulad ni Samuel Regner na tutudasing ko mamaya. At yung itong ganitong klaseng tao, dati gumagamit to. Ngayon, kasi kahit gusto niya mag-adik, hindi na siya makapag-adik. Wala na pong magagamit eh. Wala na. Ngangan na. Tuyong-tuyo na. So ayan mga pre, no? Yun lang yung ating reaction ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. Siyempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, no? At share this video. May TikTok, Facebook po tayo dyan mga pre. Ayan ha. At share po natin yung ating video ngayon. Sabi dito, talaga, sinunog ba daw? Hindi updated, no? Hindi updated na nagsunog yung Pangulo. Pero si Baste, nung may nahuli yata na pulburon sa Davao, nakatitig si Baste, nasayangan. Sayang talaga. Di ba? Sayang talaga. Sabi ni Baste, ang reclaim this country. Ano bang i-reclaim mo? Country o pulburon? Wag nga kami. Sus Mario Joseph naman. So yun lang yung ating reaction ngayon mga pre. Abangan nyo yung upload natin sa ating Facebook sa YouTube, no? At magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi po.